Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat! Ano pa nga ba? Ito po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon at nagsasabi ng ediwaw sa sona. Welcome sa #1 news and commentary program na lalampasan sa TV Patrol! Naku, yari ka. Hindi, TV Patrol 5. Yari ka to. Ulitin. Wala ko kontra sa Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita, lalaki, sinapak matapos sutsutan ang isang siga sa Quiapo. Wasak! Mrs. nakatikim din ng sapak mula kay Mister. Suspect, Mang Kanor reinvented. Sa showbiz, ang litrato ni Daniel Padilla na may niyup-yup. Naku, Ang yuyip-yup! Sa pampalakasan, karera ng mga suso, mabilis na natapos. At sa ating komentaryong kupal mga kapatid, kakamustahin ang ating security and counter-terrorism expert kung ano nga ba o himay niya itong nangyaring SONA, huling-huling SONA ni Pangulong Aquino. Babala sa mga taong mahilig manutsot ng gwapo at magtanong kung pwede ka. Manood kayo, isang solid na kamao ang lumanding sa panga ng isang lalaki matapos niyang sutsutan ang isang siga. Ang maaksyong eksena sa pool sa CCTV. Narito ang report. Makikita sa CCTV na nakatayo na parang tuod ang tricycle driver na ito sa Quiapo. Tila nagpapahangin lang siya at nakapamulsa pa. Pero maya-maya pa, siya pala ang mahangin at walang kaabog-abog na nanapak ng isang napadaang lalaki. Aray ko, patingin nga in slow-mo. Hindi naman lumaban ang biktima at naglakad na lang palayo. Maya-maya pa uli, isang basurero naman ang hinampas ng bote ng bayabas na lalaki. Huwag ganun, Tol! Nag-good time lang. Pag nakita nila medyo maliit sa kanya, talagang sinusuntok po niya. Baho ng trip mo, ungas! Tanggal ang yabang ng kumag nang dalhin sa presinto. Depensa niya, problemado lang siya. May problema rin kami sa'yo. Sinasabihan niya ako, pwede ka. Siyempre, ako naman, galit na galit kasi nag-away pa kami ng asawa ko. Pabigla na lang ako, bigla ko na lang sinapak. Aminado rin siyang bangenge sa alak. Siyempre, kapag na-over na tayo sa alak, iba ng puputok sa utak natin, ulo natin. Dahil sa kagaguhan niya, suspendido siya sa pagpasada. Kaya ngayon, mas dumami pa ang problema niya. Buti nga sa'yo! Ako po si Ramon Bautista, News 5 Kontrabando. Grabe talaga ang impluensya ng alak no? Grabe naman yan. Napapadaan lang na pagtitripan na. Teka muna, sino yung mga kadalagahan sa likod mo, Ramon? Yan ang mga nag-field trip yan para matuto kung paano ginagawa ang mga TV production. Tulad ng Kontrabando. broadcasting. Ano ba mga course sila? Anong course nyo? Ikaw? Yeah, Engineering. Ikaw? Malapit. Kasi kailangan mo yung Ramon. Ate girl, ikaw? Psychology. Pinag-aaralan tayo. Isang misis naman ang nakatikim ng solid na sapak mula sa kanyang mister. Nakapatindi yan. Nagkalamat ang relasyon ng mag-asawa nang mahuli ni misis na nag-aalamang kanor ang kanyang mister. Narito ang report. Nag-question and answer portion ang mag-asawang ito sa isang presinto sa Parañaque. Kanina matapang ka, di ba? Next question, please. Di ba matapang ka sa akin? Ito, kapalit mo. O ngayon, sabi mo sa akin, tanga ako? Ito, pakita ko sa iyo kung paanong tanga ako. Di ba? Parang kumukulong takore si Aling Esther sa galit niya sa kanyang mister na si Noel. Ito'y matapos siyang jombagin ito dahil hindi niya binigyan ng panggas. Sabi ko, bakit hihingi ka pa sa akin? Wala ka na nga binibigay pang araw-araw. Hindi raw ito ang unang pananakit ni Noel, kaya ipinadampot na siya sa mga lespo. Kwento ni Aling Esther.
mabait dati ang kanyang mister. Pero nag-iba ito matapos mahuli na jowa nito ang kanyang pamangkin. Mang Kanor, ikaw ba yan? Ayan o, text nila yan. Ito yung pamangkin kong siraulo. Nagpapalitan pa raw ang dalawa ng malalaswang pictures. Sige ate, hugot pa. Ano sinasabi mo sa akin? Mahal mo siya, di ba? Huwag mo ipilit yung sarili ko sa'yo. Hindi naman mo. Anong hindi? Tantanan mo ako, Noel. Depensa ni Noel, biruan lang daw nila ito ng pamangkin ni Mrs. Ano yun? Ay, wow! Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Teka muna, may tanong muna yung mga estudyante natin na nag-field trip. Game. Easy! Easy! Naku! Biruan lang pala. Ikaw talaga. Dapat nililinaw nyo eh. Biruan lang na pala yung mga magtito yung mga ganyan. Alay, Tsaka may mami na magpadala dito. ng picture. Yung Huwag pagtawag ganun. ng tito. Sila. Ayoko ng birong ganyan. Huwag mo ng ganyan. O ito, sa puntong ito, alamin na natin ng mga kapatid ang lagay ng panahon kasama ang ating pambansang be. Ito na ang pang forever na eksperto sa weather. Pasok, Be. Yeah. Isang magandang morning mga hipag at bayaw. Maaliwalas ang panahon na mararanasan sa buong bansa. Sing-aliwalas ng mga babaeng in love. Yun nga lang, wag pa rin kalimutan magdala ng payong. Alam nyo naman ang weather, parang boyfriend. Hindi consistent. Pagdating ng hapon, makakaranas tayo ng kalat-kalat na thunderstorm sa Metro Manila. Hay, kailan kaya darating sa buhay ko ang isang guy na consistent? Sa Visayas, para naman babaeng iniwan ng boyfriend ang peg ng panahon pagsapit ng hapon. Parang luha na walang tigil ang pagbuhos ng ulan. At yan ang ating ulat panahon. Tandaan, ang ambon ay parang lokohang love life. Short but sweet. Ayan, palakpakan. Parang pag-ibig talaga weather. Walang masamang panahon pag ganyan ang nagbabalita. Ay, ang ganda nung ano natin, ha? Oh, yan, Yung, oh. ito, papuntahin natin yung gumawa niyan dito. Ito yung na-interview ko to. Sila yung Pinoy Malikhain. Yan. Nagpapalabasan sila ng mga puppet. Yeah, ganun. Sa mga, tawag dito? Sa mga street children, Street sa mga children. ampunan, tsaka sa mga nasalanta ng mga bagyo tulad ng bagyong Yolanda. Ayan, okay. Eh, batiin natin yung mga seaman na nanonood ng kontrabando. Oh. Binabati ko po lahat ng seaman, nakasama ng tatay ko, na kada magpapadala ako ng USB, unang-una tinitingnan sa folder ay ang kontrabando. Yun! Palakpakan tayo Hindi ba yung dyan. mga pelikula ni Peter North? Hanggang ilan ba yung napanood nila? Hanggang ilang episode? Kontrabando. Episode beta hanggang 12, pinadala ko yan. Kada buwan, naabangan nila yan. Aba, malupit. Ayan, yung mga seaman natin. Palakpakan natin ang mga Palakpakan seaman. natin. Oo. Eh, manawagan ka. Baka may gustong mag-donate sa inyong foundation. Ay yes, sa lahat po ng mga nanonood na gusto sumuporta sa mga kabataan na wala ng pampaaral. Sa lahat po na gustong mag-donate ng lapis, ballpen, papel, Oo. lumang laruan. Ito na po yung pagkakataon nyo na i-donate po sa Pinoy Malikhain. Hanapin nyo lang po kami sa Facebook. Ayan, andito lang yan. Mababasa natin yan dito. Hanapin nyo po dyan. Oo. At handa po kaming ipadala yan sa mga nangangailangan po mga bata. Okay, palakpakan natin. Ayan. Thank you, maraming salamat sa'yo. Thank you. Thank you, Rubberman. Ayan. Thank you. Balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Eto na si Bart para sa sports segment na Balls. Sawa na ba kayo sa mga karera ng mga kotse o kabayo? Sawa na ba kayo sa mga presidential race? Political jokes? Pwes, sigurado magugustuhan ninyo ang mga karerang ito, lalo na ang mga kalalakihan. Sa England, muling ginanapan taunang World Snail Racing Championship. Sa Tagalog, karera ng mga suso. Tuwang-tuwa ang mga audience sa mga suso. Sino ba naman kasi ang may ayaw sa suso? Yung iba nga, hinahawakan pa yung suso. Ang malaking ito sa organizer ng event, talagang mahilig sa mga suso. Nagpaunahan mga kalabas ng malaking bilog ang mga suso. Sa huli, nanalo ang suso na si George sa oras na 2 minutes at 40 seconds. Tuwang-tuwa naman ang may-ari niya. Ang sarap talagang magkasuso. Kasi may iba-ibang klase ng suso. May maliit, may malaki, may mataba, di ba? Ganun yun eh. Kung ako ba ang magkaroon ng suso, mamali niyo ba ako? Bagay naman sa akin magkasuso, di ba? Mabuhay ang mga suso! Mabuhay! Back to you, boys. Nako. Usong-uso na yung karera ng Mga suso.
Suso. Teka lang, bago yan. Balitang brief. MRT, tumirik! Ang galing naman ng... Ang bilis. Tumbukin na natin ang mainit na issue sa showbiz kasamang pinakataklesa at walang prenong showbiz insider. Ang arangkada na si Tito Henry Smegma. Kaibigan, tsismisan na naman tayo. Kamakailan lang kumakalat sa social media ang litrato ni Daniel Padilla na parang nagyuyusi. Punyemas na yan. Nasa kanya na talaga ang lahat. Nagpaliwanag na nga siya dyan. Ang sabi niya, hindi daw yusi yun. Beef daw yun. At masyado daw siyang inuhusgahan agad. Sus, ba't ganon? Pag artista ang nakikitang nagyuyusi, beef. Pero pagtambay sa kanto, adik na agad. Pag untugin ko kayo ng presidente na parang dragon din kong bumugay. Daig nyo pa ang chiminia. Di nyo ba naisip na marami kang mangmang na fans na ultimo hawi ng mo gagayahin? Yon nga lang na magtali ng panyo sa buhok parang nagmukhang gangster, ginagaya. Kahit kamukha mo si Mang Kipwing. Kaya tingnan mo yung mga bata na nagkalat sa kalye. Utak gangster na rin. Kahit pang sabihin mong beef yan, gagayahin ka pa rin. Paano na lang yung kabataan na walang pambili ng beef? Baka pati fortune o liberty patusin. Kayo namang mga fans, hindi lahat ng nakikita nyo sa artista cool. Kunyatan ko kayo eh. At yan ang aking showbiz balita. Tandaan, sa mata ng mga bata, ang maling ginagawa ay nagiging tama. Ako po si Henry Smigman, nangangarap, nag-aasam. Sana ang presyo ng gasolina ay parang showbiz, cheap. One Direction nga eh, di ba? Easy! Nako! Hindi mo nakaroon yan! Yari ka! Tahimik na okay, buhay kita, ko. roll natin to. Wala akong sinasabi. Nagluluksa ngayon yun, nakabuntis yung isang membro. Bakit? Yun, Oo. talaga? Malis na ngayon isa. May alis pa ulit. Patay tayo. Nakikiramay po kami sa buong 1D fandom. Easy! Easy! Huwag ganyan! Huwag ganyan! At R.A. Rivera 9. Yan. Naku, FO na tayo. Fan kami ng One Direction. Huwag kayong Oo, ganyan. kami mga Kaya fans kami ng One concert Direction. yan. Nakikiramay nga eh. Ano ba? Eto ha, ano naman ngayon kung merong vape na hawak naman si Daniel Padilla? Oo, artista may kanya-kanya mga buhay ang mga yan. Mga kabuntis na yun eh. Kala mo naman mga kung sinong mapanghusga itong mga ito, napaka-ipokrito nyo. Sige, Kayo nga, sabay to. yosi nga kayo ng mahabang-mahaba na parang Pilip eh. Bantaan mo nga. Halika nga dito, Hepe, bantaan mo nga sila. Ayan, sige. Ba't kaya nakagal kay Daniel Padilla? Pamangin ko yun! Kaya kayo mga kabataan na kayo, mag-aral na lang kayo. Yan. And speaking of kabataan na gusto mag-aral, nandito si Bart para sa Batiin Mo Ko Bart. Batiang portion na naman tayo. Ipapakilala ko sa inyo ang aking pamangkin na si Junjun. Pakita mo kami Junjun ng isang moves mo nga. Oh, di ba? At ito naman ang aking nagmumurang bayabas na si Hepe. Hepe, pakita mo nga ako ng moves mo dyan. Wow! Ang macho. Heto na mapabati ng live mula sa Twitter. Mula kay Pao Magsalin, batiin mo ako Bart kasi gusto kong malaman ng tropa ko na binabati mo ako. Ayan na, binabati na kita. Galing kay Martin Lamera, Bart, batiin mo ako kasi sobrang lamig at nalulumbay ako mag-isa sa kama. Tawagin mo ako nang bahala sa kama ha. From R.A. Santos, batiin mo ako kasi ang ganda-ganda ko. Wow, flattered ako, di ba? At panghuli, sabi ni Jonathan Santos, Bart, batiin mo ako kasi marami akong ginagawa sa work. Need ko to relax. Ako magmamasahe sa'yo. At yan ang aking pabati sa linggo ito. Sana kiligin kayo. Back to you, boys. So yung mga bayaw na gustong pumunta rito sa studio, pasensya na. Oo. Hindi talaga pwede. Sa social media na lang kayo magpabati. Oo, babatiin naman kayo ni Bart. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Arangkada na po ang ating top 5 at sa kabanatang ito ay sisilipin natin ang mga eksenang hindi ninyo napanood sa huling sona ni Pinoy. Sa numero 5, ano kaya ang mangyayari pag naging fashion model si Senate President Franklin Drilon? Parang lazy Susan. Parang monumento lang siya na inikot ng gano'n. Parang iniikot eh. No? Tsaka parang isa pong iniikot, di ba? Nasikat sa Cebu. Parang iniikot na lechon. Huwag ka doon! Huwag ka doon, Tol! Anong pinapahiwatig mo, Mr. De Vera? Wala! Sa numero 4, ang kumikinang at nagniningning sa plenary hall ng Kamara de Representante. Niningning. Easy! Huwag ganyan!
Huwag ganyan, tol! Sa numero 3, kung puro palakpakan ang reaksyon ng mga kabarilan at kaibigan ng Pangulo sa kanyang SONA, ito naman ang reaksyon ng kanyang mga ka-PSP. Ano yung PSP? PSP, ano yan? Wala akong alam dyan. Actually, pinagdedebatehan yan sa social media. Kung dapat nga raw ba payagan ang bata sa loob ng SONA. Marami nagsasabi na pagbigyan nyo na. Tsaka tito niya si Tito Pino. niya yun, ano masama doon kung may bata doon. Bakit ano bang issue tungkol dyan? Hindi, parang bakit may bata daw doon. Kasi, at sabi naman ng Malacanang, wala naman daw sila naalalang rule na bawal ang bata sa loob ng SONA. Ang tanong dito, asan yung utol? Ay, hindi ko alam. Ayoko mag-comment. Natatakot ako. Tingin mo, Ramon. Bakit? Love. Sa numero 2, bakit may baka sa loob ng plenary hall? Boo! 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 Hindi ba kayo, tol, ang sinasabi boo? Hindi mo. Hindi ba mo? Hindi mo. Naalala ko yan. Hindi kasi, inaano niya, may nagprotesta kasi. Binubu nila yun ng bubu. Parang ganun. Mga miyembro ng Makabayan Block. Huwag ganun. Nagsispeech eh, no? At ang nanguna sa ating top 5 sa kabanatang ito, mga kapatid, ay gaano kaya kasaya si Senadora Nancy sa kanyang napakagandang gown para sa taong ito. Ang tanong, magiging masaya pa kaya sa oras, nako, na makita niya ang mga gawa ng mga malikhaing mga netizens. Naku, matindi. Hindi naman tayo, mga mapanghusgang mundo ng Alam mo, sa totoo lang, wala namang diferensya doon sa damit niya. Maganda nga yung damit niya eh. Tingin nga. Ay, wag ganyan! Ang sama nito. Ang sama niyan. Diyan pinapakita ng mga kabataang Pilipino ang kanilang pagiging malikhain. Diyan. Okay naman, kumpara yung sa last year, parang hot air Tsaka balloon. yan yung yung makikita yung statistika talaga dyan. Maraming walang mga trabaho. Kasi mas marami silang oras gumawa ng ganyan. So kung bibigyan natin silang trabaho na tagagawa ng meme, Bababawasan ng unemployment. dadami yung meme. Kasi naman, Dadami si yung Senadora, ginandahan na nga yung kasuotan niya. May nahanap at may nahanap pa rin problema. Kaya talagang 8ers go na 8. Oo nga. Ano ba gusto nyo? Magsuot siya na sako? Ako po, si Generoso Copal, sikyo sa umaga, intelektual sa gabi. Pero kahit kailan, kahit minsan, ay hindi ko ginamit ang mga salitang idewaw sa formal na talumpati. Dalawang klase, ang tao lang ang kilala kong gumagamit niyan. Mga Digimon sa internet at ang Pangulo ng Pilipinas. Kung nakinig kayo sa pinakahuling suna ni Noynoy Aquino, sinambit niya ang tatlo sa pinakamalalim na salita sa buong sanlibutan. Idewaw, kaugnay ito ng pahaging niya kay Binay. Wow, sino bang nagsulat ng speech na yan? Si Darla? Kaya walang sumiseryoso sa suna eh. Puro pakyot, suna na paninisi at parinig. Wow, ito na ba ang kalidad ng pampangulong diskurso ngayon? Ito na ang ika-77 suna sa kasaysayan ng Pilipinas mula noong 1935. Ano kaya ang isipin ngayon ng ating mga dating pinuno at mga bayani na naghirap makibaka para sa ating kasarilan mula sa mga banyagang mananakop? Nag-aalay ba sila ng buhay para lang sa kaput***hang ito? Wow, hampasin kita ng batutay. Maraming salamat, Generoso Copal, ang ating maginoong security and counter-terrorism expert. Grabe namang SONA yan. Punong-puno ng puot. Imbis na magpaalam na lang ng maayos, di ba? Ang masabi ko lang, tigilan niya yung bawas-bawasan niya yung paninigarilyo niya para makatapos siya ng mga speech na at 2 oras. Pero konti lang yung ubo niya ngayon, ha? Ay, nga pala, pabatiin natin itong mga lakbay-aral para sa karunungang kontrabando. Lakbay-aral, bati na kayo. Okay, maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin ang mga bisita natin ngayon araw na to. At yan, ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak biya at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Sa ngalan ni Lourdes Vera, R.A. Rivera, June Sabayton, cute na Bea, Bart, at si Kupal. At syempre, mga bisita nating lakbay-aral. Yan, no? Ako po si Ramon Bautista, walang kukontra sa Kontrabando!